dito sa mga coaches natin. Maganda yun actually, para ma-open din yung triple flex pa rin. Yung back siya. Or, you know what? Lapu could also be a choice here. Granger or Lapu? For TLPH. Lapu there. Okay. So hanggang dulo yung baby kicks ngayon ang hindi pa natin alam. Yeah. Together with JP if ever, kasi nga hindi natin alam yung back siya kung anong role. Nakita na natin itong draft na to from TLPH one time. Sobrang lala nito by the way kasi pwede pa nilang lagyan ng Fredrin to. Yung triple utility na ginawa nila dati. I think it was against Aurora, game number 2. Yung Fredrin lapu-lapu back siya roam na may revitalizes. Walang damage yung Aurora. Walang damage yung YSS basically. Mas maganda ngayon kasi pwede kang magbagsak ng Fredrin sa likod, tapos energy eruption, tapos alam mo na. Tignan mo yung respeto ng TLPH, binan pa rin yung Esme. Kahit may CC kasi, may CC gold lane. Tama. Acknowledging na napagana nga ito ni Benny Cutie this season alone. And the Matilda being removed, I do like na see-through din nga nila na pwede nga bumalik pa rin sa kamay ni Carl Tizzy. Yeah. Stick to what works best din para kay Daddy JP ng Matilda. Pwede nga, no, sa totoo lang. If maban yung Granger, kuha sila ng Fredrin Red 4, tapos bigla sila mag-Claude last pick. Uy, pwede. Kakaiba na yan, Coach Midnight. Kahit may Zushin, feeling ko, tendency lang ng TNC. Ay, grabe naman. Pero since wala ding heart engage, I think I don't mind din kung bumalik sa Bruno si Oheb dito. Might as well, di ba? And a very beautiful draft na nakikita rin natin ngayon. Even removing the Grok here for TNC. Ay, ang cute naman yan. Wow! Baby kicks! Baby kicks! Baby kicks! Siyempre, ano yung hawak nila? Ano ba yan? Yung Immortal MSC. Cup. Ay, Immortal Cup. Yung Immortal Cup. Immortal Cup. Ito? Diba? Ayun yung mga na-flex talaga. Lalo yung pag-iin advantage pag nandito ka sa MPL Arena, diba? Flexing your loved ones, yung katabi mo man, yung skins mo man, pwede mong i-flex. Ay, sorry po, hindi ko po kaya. World Collector. Mga ganyan. Sorry po. Kahiya ako dun. Ayun! Granger out. Granger pa rin yung pinili. So for TNC, what do you go here for Benny? Do you go for... Open pa yung likes of Moscoven na carry here para kay Benny if ever. Moscow, pwede makipag-duelo yun. I would say Kalea Kari would be nice for TNC. Pero baka ang ending nito is mauwi lang tayo sa gatot gacha tapos... Hylos ay open, no? What if Kalea Beatrix? Medyo spicy yun ah. Diba? Beatrix si 1-1. Ay, ni Benny. Beatrix si 1-1. Nung anak. Sorry, pinaglaro namin si 1-1. Sorry po. Baka mali mo, nag-practice na sa bahay. Gold, CC. Oh! CC! Jack Mamba is back! Jack new with his cool crowd. Ang tanong, gagana ba ang kamandag? TLPH, ano kaya ang last pick nila dito? Could be JP, could be Carteezy. We'll find out. Paalala lang, flying clouds tayo today, mga kaibigan. Interesting. Hylos kaya? Hylos or Hayabusa? Or Fredrin? I think baka mag-Hayabusa to si Carl. Ay, hindi. Parang Fredrin. Lalabanan mo ba ng haya yan? Naglilip read na ako ngayon. Wait. Sinig ako na yun. No, Barya. Oh, wait, yes. Teka. Ako naman yung natawa. So, ang Plinex! Hoy, sinabi ko to nung nakaraan. Ang Plinex nila, si JP! Sinabi ko to JP on Rome Novaria! Sabi ko, pero off-cam, there's a possibility that we could see for Project Next ang isang Novaria Rome. Wow! Okay, so malaking impact nun. And again, at the same time, mataas yung skill ceiling. This could be very scary. And at the same time, it can be very rewarding din para sa TL. Rewind tayo. Meron din kasing pagbabago sa emblems natin, Midnight. Ano right? yung pagbabago? Sa Dari Hit din. Tingnan natin kung yan yung i-build up dito ni JP Ontis na Novaria. Kaya kaya maraming talamak na damage roamers ngayon kasi binalik yung capability nung Dire Hit. And konti na lang yung gold. Well, hindi pala konti. 1,000 gold yung kailangan mong ipunin pero napakadali kasing kunin nun kapag Novaria ka kasi lahat ng bush kayang-kaya mong i-check. Yeah. Tapos yung added pa na gold and experience from the Rome.
Ang laking bagay, no? Hindi ka mamumroblema. Ayan na naman tayo sa pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan talaga. Let's see kung magagamit niyo yun dito sa game number 2. Very interesting picks here coming in from TLPH. But at the same time, look at TNC. Look at Chakno. How na naman yung Cooper niya. Teka lang, ang unang kong tanong ay saan binato ni JP yung unang Star Star Shatter. Shatter. Oy! Oh, nagkiklear, oh. Was clear. Clearables. Okay, never mind. Nasa red set nga pala ng TLPH. Ang lalim ni JP pala kanina, men. Oo, umabante. Ito pala yung emblem build para kay JP. Yeah, Inspire, more cooldowns, cooldown reduction, para mas mataas yung uptime nung Star Shatter. I would have expected a common emblem, honestly, para di maubusan ng mana dito, yung Novaria. Pero ang ginagawa lang ni JP is pinangsisilip niya yung Star Shatter. Hindi nila pinang-clear ng minion wave kasi meron naman silang Kimi for that. And right now, para sa TLPH, interesting kung paano Oy, rin. Rico. Hindi pala interesting. Ito na pala kung paano nila gagawin yung pambubrus ko sa gitna. Well, you can do that especially pag paulit-ulit ka lang na nagbabato ng projectiles and medyo hindi din naman gaano ka-mobile yung kalaban mo. Ganon. Prone din sa deny ng mga buffs dito si Zaida. Nakakaba yun eh. No? Kahit alam mo yung hindi naman asintado yung buff mo. Basta may makita ka ng may linya malapit sa'yo, minsan makaparetre ka sa takot eh. Tsaka, Malaking bagay force referee, especially pag malapit na yung turtle. matcha-channel din ni Daddy JP pagiging sniper. Kakampi niya ang Filipino sniper. Nako po. Oo nga pala. Sabi niya, hey, Pahiram muna. Sabi mo muna, binasa ko yung record ni May Venus nung nakaraan eh. Gusto ko pa sa akin yung record mo eh. Wow. Eto na yun. Sniper muna tayo, laban sa ba? Okay, hindi rin naman agad na maburst down, especially on the backshot this early for Calteezy. Pero ang role na dito is of course to try and predict things up. As the turtle responds at sakto, agaran agad dito sa lubungan kung sakali. Sobrang poetic itong ginawa ng TLPH. Kasi if I recall, if you guys can recall, no, last season, TNC mismo yung gumawa nito. Laban sa, I think that was Liquid as well. Yung pinakitaan sila ng mage na roamer. And I think Omega pala yun. Omega. So ngayon pinapakita nila sa TNC, kaya din niya ni JP. Yan. Kaya naman, Dia has the skills. Ilang taon ka na sa liga. Di ba? Hindi mo ba makukuha? At kung mapagaan ito, magkakagulo ang munggo. Pero sa ngayon, papasok agad sila 3 more. There's going to be the split. Pero may ipit yata si Chakno. Calteezy will still be able to secure the turtle. At susunod pa rin sa agos dito sa Calteezy with the turtle sides. Shield unity activated. Zaida falling down. Lakas din mga express pala nung lineup na to eh, no? Yeah. Parang kaya na sumagasa pag nagkamali ng positioning. Yung TNC kahit isa lang. Man, ang lagkit naman kasi yan. Yung pag nadigitan ka ng Kimi, pag nadigitan ka ng backshot, tapos may slow pa yung carpet ni JP. Semi-glorious pathway din yan eh. Oo, saka considering na ang tawag doon, Asal Echo. Echoes of the past talaga pag tinamaan ka nito. Eko talaga. Especially right now, nababalik ka sa nakaraan, si Kufra pa rin. Si Chakno pa rin. Ang top 1 Tama naman. Okay lang. Tama naman. Pwede rin. Diba? Parang least in MPL. sa first pick kay Leo, diba? Pag sinabi mo Kufra, una papasok talaga si Chakno. Oo. Diba? Yung mga ganyan. Pero sa ngayon, siya rin yung unang papasok sa ulo nila JP na kailangan istorbuhin, guluhin. Kailangan natin ng konting silip kung nakakailang gold na si JP. Kasi kanina pa niya pinagpapabaril-baril yung mga camps ni Zaida. Kanina pa niya nakikita yung YSS, by the way. Oo, pero sa ngayon, kita rin si Benny Cutie. Pinaulan na ng mga bala. Papasok. Going for the kill na nga ba? Pero hindi. Atras muna dito si Benny Cutie. Oy! Pero here's the set. ito na yung kamandaga. JB falling down. Sanford, magkakaroon ba ng counterplay? Pero mukhang hindi yata ready sa ngayon ang Sansan duo. Kakapitan kahit di ready. Pero bitaw agad dito sila Timar. Ang liyakap lineup pala to eh, no? Mayayakapin ka ni Timar, pwede si Chakno din pala. Oo. Yung kawalang yakap dito ng TNC. Welcome to the... Kadelira. 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 Kala nyo baby kicks lang ang mga ano dito yung mapagmahal. Clingy. Malamig kasi. Malamig kasi talaga dito sa ating venue. Pero ito yung hindi mo gusto na clinginess. Kasi nga hindi ka masyado makakagalaw. Pero Ayan hindi na rin makakagalaw dito si Trimar. Pero flicker out. Andun yung Star Shatter. Magagaling kay JP. There's the vision. Pababa dito ang mga members ng TNC as the turtle response. Tignan natin yan. Possible weakness din kasi na, of course, as a mage roamer, hindi ka naman pa-front. Talagang literal si Calteezy and si Sanford lang dito. Magandang latag for the Asoleco. Pero aatras yata ng konti ang TLPH. Maaring bitawan pero hindi. Nagbago ang isip ni Calteezy. Sumalubong ulit dito kay Lancy. Nandiyan yung Chakno! latag there. Pero sa may pinakalikod naman si Chakno Abate. Pero atras. I'm still getting the last hit.
On to 3 more. Zaida, on the other hand, will get the turtle. Kapalit naman ang buhay ni Benny Cutie. Double kill agad for Oheb. Yeah. Ang maganda rito is nakuha naman ng TNC yung pagong. Good zone out mula kila Trimar. Kaso ang problema, yung damage ni Oheb, kailangan na nilang seryosohin. Naku, tinuloy pa dito. May part 2. Pakagandang latag ng Soleko para kay JP. Siksik-lig-lig din naman ng atensyon para dito sa CNC Pro Team. Flying Cloud activated. Maagap-agad ang aksyon dito kay Sanford. Pero mukhang liliko tayo dito. Si Zaida agad ang mabubura. Binalik na Trimar ng sapilitan dito si Sanford. Kasi yung damage na gagaling dito kay Benny Cutie magiging sapat para matanggal siya. Buhay pa siya! Star Shatter. Buhay pa rin dito yung Apex Predator. At kaya si Cartesi pa yung susunod. Benny Cutie Manadales. Sanji with a kill. Ang ganda na sana ng backup doon ni Trimar. Straight from the base with a flying cloud. Yun nga eh. Kaso napasama pa ata kasi akala nila kakayanin nila yung lapu-lapu. Nag-traceless si Zaida. Nag-bravest fighter kagad si Sanford and hinampas niya yung YSS 3 beses. Patay kagad si Zaida. That was very decisive as well. Very, ang tawag doon, with conviction, kumbaga, yung ginawa doon TLPH, kahit sobrang baba ng HP nila. Nasa delivery. Apex Predator kasi. Ayan na naman Yun nga tayo eh. Diba? Kaya nga Flash ka naging Apex Predator kasi it's all about his decisiveness when it comes to that kind of shot calls. Pero sa ngayon, na shot call atras ba sila Lancy. 3 more, getting a lot of damage. Nilatagan pa ng Asol Echo. Medyo nandyan yung mga Asol Ring para sa TNC Pro Team. Pero kay Lancy, tatama yung Star Shatter. Kalahati. Sakit na yata ni JP ah. Grabe, parang ang hirap na ito for TNC. Alam mo yung pakiramdam na ang dami naman nilang pang-abot pero di mo abot. Maraming kang pang-abot. Oh, parang ang yung may tagakamot ka sa likod, yung ginagayang sa... yung ahoy, yung pero di mo ahoy. pa rin maabot yung nangangating parte sa likod mo. Alam mo kung saan yung Makate, pero hindi mo alam kung paano mo kakamutin. Oo, kasi Nako. imagine mo, problema nila ngayon, ang daming tumatalon mula sa TLPH. May slow pa manggagaling kay JP. Paano mo gagalawin si Oheb? Nagtataka ko, bakit Makati nag-clear naman ako? Diba? And considering na ngayon para sa TNC Pro Team, they still have the kits. Ang problema ngayon is paano ba sila iikot? Nung una nagawa naman nagkaroon nga tayo ng cuddle era. Cuddle Diyan era yung nga. yakap. Kasi sa ngayon sila yung yayakapin ng carpet. Carl Tizzy sa pinakaharap. Hinaharangan niya kasi si Trimar kaya hindi makayakap. Grabe naman si Zayt. Ang tapang nung ano na yun, ha? Nice. Yung traceless na yun, ha? Nice save, ha? Kung nandun si Sanford, pagkain ka talaga. So I think you already mentioned, I think that's the possible win. Again, pag ganitong posisyon, naisip ko, ano bang win condition ng kalaban ko dito? And for TNC, what is it? Pero against Novaria, you know what? The last time na nagamit pala siya, as a roamer, season 13 pa. 3 seasons ago. At sa kamay pa ni Haji on the battle sa RSG versus Blacklist May 24, 2024. Grabe maghakot talaga, maghukay ang ating mga statsmen. Thank you so much. Yep, very precise Sanford! pati. Yung pag-atake dito ni Sanford. Ngayon naawat. Nandyan yung ladder flare, bababaran, binalibag. Pero mabubuhay pa rin pa dito yung Apex Predator. Kinabitan na parang tuko. Mapapabagsak siya dito ng TNC Pro Team. Kaso may ganti agad yung mga bala ni Hob. Tatama, Jack no falling down. 1-for-1 ang palitan doon. Grabe, technically 6v5 yung laban na yun. Kasama pa yung Torre. Torre, oo. Nakisama pang mag-participate para lang mapatay si Sanford pero tumumba pa rin si Chakno. TLPH, these plays, yung super aggression na pinapakita nila dito sa TNC is allowing once again Oheb to just focus on the job. Trabaho lang. Si Oheb kanina pa, Torre, Poke with a Death Sonata. Tapos ngayon, Lord na lang hinihintay ng TLPH. That was still a pretty decent punish though, especially considering na nagamit na din naman ni Sanford yung kanyang flicker on that engagement. Pero at the same time, yun nga, medyo malalim. Sobra pa din. Kumbaga, sabi pa rin ng TLPH, so malalim ka, pero sige, sasamahan namin. Di ba gano'n naman talaga pag magtatropa, susuportahan mo. Nakita naman natin na for TLPH, nandun yung support coming from JP as well. Yan, interesting touch ito considering na few seasons ago pa natin huling nakita ang isang Novaria Rome. And it really works best kasi sa ngayon nakokompromise yung position and intel para sa TNC Pro Team. Ano na naman si Sanford, galit na naman, no? Parang kahit sino harapin lang ni Sanford. Tiwalang-tiwala siya. May backup mula sa likod niya. Kasi kapag nanlaban, may alam mong lalabas yung Astral Echo eh. Tapos roll yung back siya, uulan ng Death Sonata. Oo. Ayun na. Ayun ba yun? Lumilinya, sino sasagasaan? It's going to be 3 more. Mabada ka dito si Carl TZ. Pushing off yung members ng TNC Pro Team. And for TLPH, it's going to be an easy lord under their hands. Grabe. Itong ginagawa ng TLPH.
Again, nakita na natin to. Si Carl TC, hinayaan niya ng si Oheb yung tumapos ng Lord kasi naghahanap siya ng potential pick-off bago nila magamit yung next na Lord. Dahil lang for TNC, they were backing off as the backshot started rolling. And makakakuha pa rin ng tower dito yung TLPH sa may middle lane. Look at the gold mula dito sa TLPH. Oheb once again, super farmed nung Granger na to. At the same time, pati yung XP na din nila, I think Sanford right now is 3K almost. Yun lamang din. And that's really scary to think about it. Now, mapop naman yung mga shields, pero may Lord pa na maglalakad. Kailangan itong harapin ng TNC. Okay, the cavalry marching towards the bottom side. Ang gandang latag na naman ng Asal Ekon magagaling dito kay JP. Aba si Sanford nagwawala. Somebody stop this man. Kasi sa kalot sila yung pipigilan. Dreamer falling down. Bawas na yung frontliners taga-salo para sa TNC Pro Team. Meanwhile sila na yung sumasalo ng kasakitan ng mga damages na nanggagaling dito sa cavalry. May next wave of minion pa na maaring magamit pa ng TLPH. So far, Andy Hambalos ang TLPH and they are able to take out 2 inhibitor turrets dito mula sa TNC. And naman Sanford nag-cooldown. Sabi niya, gagamitin ko lang ulit. Galit na naman si Apex Predator. Every cooldown, basta may bravest fighter, pwede siya pumasok. Basta Kasi alam niya, nag-green. Basta sapat yung sapat yung talon, sapat yung distansya, tatalunin niya, aabutin niya kahit sino. Kasi alam niya may backup. Ang daya nung Astral Lego kasi na-amplify yung range nung Death Sonata. And sama-sama nila tinanggap kanina 3 yung tinamaan. Damay-damay Nung Death talaga. Sonata, men. Ang hirap ng buhay ngayon for TNC Pro Team. But considering na meron naman dalawit silang kits, babalik tayo doon. Ang problema talaga nila ngayon is the Wild One. Sanford getting wild into the map. Hindi nila makontrol, hindi nila makontain yung Apex Predator. Parang Wild West na yung laro ng TLPH, kanya-kanyang bata na ng skill. Kaya nga eh. Di ba? Bahala kayo sa buhay niyo. Pero here's the thing, di ba? Pang hirap mo abutin, ang hirap sila labanan yung nasa harap. Paano maabutin yung nasa likod? Exactly. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina, men. Yung alam mo kung saan yung makate pero di mo maabot. Kasi ang problema nila ngayon, si Oheb at si JP, pero bago sila makarating doon, may back siyang Romorolyo. Lalakad ka na ng konti, yung lapu-lapu, galit na galit. May problema pa sila dito, pera. Kasi sa ngayon, lahat ay pumapabor para sa TLPH. Si Oheb, padoble na ng gold ng ibang players dito. Nasa kanya lahat. Nasa kanya, matindi, marunong na mag-invest si Oheb. Oo. Alam niyo, Siya yung Oheb, investment, men. Siya pala yung invest. sa akin kayo mag-invest, hindi kayo malulugi. At hindi nalulugi in terms of damage talaga ang TLPH. Pero for TNC Pro Team, lugi rin kasi sila sa pag-abante sa vision. Po. Ang hirap na naman ng sitwasyon kasi sa ngayon, may Lord pa na maaaring makuha agad ng Grabe. TLPH. Patayin In an kay Goldie na instant, tayo. nangalahati agad ang buhay ni Chakno. And with that, mukhang free Lord na naman ito para sa Oh, yeah. Team Liquid. Si Sanford, may shot-call dito. Feeling ko na may shot-call sa kanya. Okay, Ford, wag kang mainit ulo dyan, ha? Pero Tingnan mo, ah. naghahanap siya, yun. Naghahanap siya. Ito, si Zaida. Oy, nag-dash! Nag-dash! Oo! Seryoso ba? Umabante. Sabi niya! Pero mukhang ipo-force out niya dito si Benny Cutie. Gagamitin ba yung Vengeance? Pero hindi. Sanford with Carl TZ naman ngayon. Sansan Duo activated. Ang gandang lahatag na naman ng carpet. Lancy getting the damage there. Sobrang team player ni Carl TC talaga, men. Iniwan niya na naman yung Lord. Si Oheb, pinatapos niya, sabi niya, teka lang, support eh. Ang lalim eh. In fairness, mabilis naman yung respo. Mabilis yung gulong ng respo. Maintindihan naman si Oeb. Sabi niya, Oeb, mas kailangan ako ngayon ni Sanford. Okay lang ba? Ayaw mo na yan. Malaki ka na. Baka nagtatapos si Baby Kick sa akin. Nako po. Naintindihan niyo naman. Sanford eh. Naintindihan niyo naman sa ngayon. Pero ngayon, maintindihan din natin kung sakaling mahirapan talaga sa depensa ang TNC Pro Team. Yep, TNC looking for a way out. Isang malupit na panggugulat ang kailangan nilang gawin dito para makabawi. There's right now with that Lord. Aray! Okay, apat agad na tatamaan. It's going to be 4 members na ngayon ay very susceptible sa damage. At yung damage ay nanggagaling pa dito kala JP as well as Oheb. Free hitting on the back lines. Pati dito si Sanji nasa pinakaharap na umaatake. Locking their sights onto the base. Nilalaban pa rin naman ito na TNC. Kaso sa ngayon, hirap na hirap. Duguan ng depensa para sa TNC. Lancy fighting for his life. Makakasurvive. Pero a sliver of HP left para sa base ng TNC Pro Team. Pero this is it. As Team Liquid sets off TNC Pro Team.